magbalik naman po tayo sa kasaysayan tungkol natin ng isang kwento na ibabahagi sa atin ni Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Ipinagdiriwang sa daigdig ang Halloween tuwing October 31. Ang salitang ito ay nagmula sa salitang All Hallows Evening. Ang kahulugan ng Hallow ay Saint dahil gabing bisperas nga ito ng All Saints Day. Kasabay nito ang bisperas ng pista ng mga patay na ipinagdiriwang pa ng mga sinaunang Celtic bilang Samhain, kung kailan pinaniniwalaan nilang bumabalik sa mga tahanan nila ang kaluluwa ng mga ninuno nila. Ginugunita nila ito sa pamamagitan ng trick or treat. Kumbaga, kung may kakatok sa'yo at hindi mo bigyan ng kahit anuman, ay maaari ka nilang lokohin ng mga pranks. Upang kumatawan sa mga kaluluwa na maaari kang saktan kung maging maramot ka, nagsusuot ng kung ano-anong nakakatakot na costume ang mga bata. Gayun din, gumagawa ng mga inukitang kalabasa o pumpkin ang mga kanluranin upang pantaboy sa mga masasamang demonyo na naglipa na sa tuwing Halloween. 1866, unang nabanggit ang koneksyon ng Halloween at pumpkin sa Amerika. Mapapansin din na sa kwentong bayan sa kanluran, ang mga mangkukulam ay may nakaugalian na gawing mga pumpkin ang mga tao. Dahil sa komersyalisasyon at globalisasyon, umabot ang mga kanluraning practice na Pilipinas. Ang pista ng patay sa Pilipinas ay tinatawag nating undas. Nang tanungin ko si Dr. Lars Raymond Ubaldo na nag-aral ng mga practice sa burol ng mga Ilocano, ang salitang undas ay nagmula sa Espanyol na honras funebres o funeral honors, na sa ibang lalawigan Tagalog ay naging onras at undras, at sa Ilocos ay atang na tinatawag ding umras. Dahil sa impluensyang Katoliko ng mga Espanyol, naitali sa Todos los Santos o All Saints Day ang paggalang natin sa mga patay, na tilang ating mga namatay na ninuno ay itinuturing na rin natin na mga santo na nasa langit kasama ng Panginoon. Ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika Romana ay nagsasabi na ang namatay na mahal sa buhay ay ipinapanalangin upang mahango sa purgatorio, mapunta sa langit o magabayan ang kanilang mga kaluluwa sa kabilang buhay. Ngunit, hindi ba tayo nagtataka kapag undas ay nagdadasal tayo mismo sa kamag-anak natin at kinakausap natin sila? Ito na ang pananatili ng sinaunang kulturang Pilipino na mas matanda pa sa Katolisismo sa Pilipinas. Naniniwala tayo noon na tayo ay may mga kaluluwa. Ngunit kapag tayo ay namatay, ay naglalakbay tayo sa mga ilog at dagat, gawa nga na tayo ay isang maritime culture tulad ng makikita natin sa bangang panlibing na manunggol. Ang mga namatay na kaluluwa ay itinuturing na anito na nagbabalik sa mga ilog, sa mga bundok, sa mga bato at sa mga punong kahoy. Sila ay kinakatawan ng mga estatwa at inaalayan at dinadasalan natin ang mga ninuno natin na ito. At pinaniniwalaan na nakikipag-usap pa mga anito sa atin noon sa pamamagitan ng mga babaylan at katalonan. Muli, ngayon alam nyo na ang undas ay nagmula sa honras funebres. Hindi sa biniligtad na sad, no? Dahil hindi naman sad ang pista ng patay sa Pilipinas, hindi ba? Happy no nga ito. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.